Radyo 540. Ikaw ay nakikinig sa Radyo ng Bayan. Ito ang Radyo 540. Naglilingkod sa bawat Pilipino. Mr. Sanchez, kailangan ko yung report Santos account bago mag-lunchtime. Tapos pakideliver na rin itong sulat sa HR sa 40th floor. Pagbalik mo, kunin mo na rin yung mga resibo sa office ko at pakibigay sa accounting. Tapos, tawagan mo yung kliyente natin sa Cubao. Sabihin mo, may meeting tayo bukas. Kung ikaw kaya gumawa niyan! Sobrang stress na yan. Mag-relax at uminom ng stress killer. Complete with all the vitamins and minerals that you need to keep stress away. Sir, nagawa ko na lahat ang pinapagawa nyo. Tapos sir, ito na lunch nyo, your favorite. Aba, Sanchez, parang buhay na buhay ka ngayon. Siyempre sir, ipopromote nyo nga ako, di ba? Ha? Multivitamins is the generic name of stress killer. Radyo 540. Ikaw ay nakikinig sa Radyo ng Bayan. Ito ang Radyo 540. Naglilingkod sa bawat Pilipino. Magandang gabi, Pilipinas. Ako po si Kuya Lito na makakasama niyo muli ngayong hating gabi dito lamang sa Radyo 540. Para simulan ng ating gabi, ito po ang ratsyada ng sports balita. Radyo 540. Radyo 540. Tumungo po tayo sa balitang pampalakasan. Para sa balitang yan, nandito po live ni Miguel. Pasok. Aminado ngayon si dating welterweight champion Antonio Margarito na malaki ang pressure sa kanya para patunayan sa buong mundo na malinis siya kung lumaban sa ibabaw ng ring. Bunsod nito, binigyan din ni Margarito na para mawala ang duda ng publiko sa resulta ng laban nila ni 7 Division World Champion Manny Pacquiao. Kailangan umano niyang manakaut ang Filipino ring icon. Ayon pa sa Mexican-American boxer, patutunayan umano nito sa November 14 na hindi pa siya laos gaya ni Oscar De La Hoya na minabuting sumuko sa kalagitnaan ng laban. Ang sabi pa niya, I will knock Pacquiao out and show the world that I am back. This is the fight of my life, and Manny will be in for a tough night. I won't quit like De La Hoya did. Bukas ay gagawin na ng Top Rank Promotion ang official announcement sa iba pang detalye ng November 14 fight nina Manny Pacman at Margarito para sa bakanteng World Super Welterweight title. At ayan po si Miguel para sa balitang pampalakasan. Radyo 540. Radyo 540. Para sa inyong mga mensahe, pwede kayong tumawag sa 868-1111 or mag-text. I-type lang ang radyo 540 space ang inyong mensahe at ipadala sa 2540. Radyo 540. Radyo 540. 3 buwan pa lang magkakilala sina Shirley at Gary ay nagpasya na silang magpakasal. Oo, tinatanggap ko. You may now kiss the bride. Sa wedding reception, nilapitan si Shirley ng kanyang ama na si Randy. May dalang isang munting regalo. Anak, congratulations para sa inyo to ni Gary. Tay, susi na nga na to. Ang bait talaga ng tatay mo, Shirley. Imagine, bahay ang nirigalo niya sa atin. Pero tay, bumbero lang kayo. Paano nyo na-afford na ibili kami ng bahay? Ganun kita kamahal, anak. Salamat, tay! Agad na tinungo ni Gary at Shirley ang bago nilang bahay. Nasa isang liblib na lugar ito sa labas ng Maynila. Nasaan na ba tayo? Parang masyado namang liblib tong lugar na to. Nakakatakot. Ayun na ba yung bahay? Oo, parang yun na nga. Medyo luma na pala tong bahay na to, no? Parang tayo lang ang tao dito. Wow! Ang laki! Okay lang pala kahit luma. At least, maluwag. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang mag-asawa. Nilibot nila ang buong bahay. Parang kailangan nating iparenovate tong bahay na to. Luma na eh. Oo nga. Tara,
sa master's bedroom. Wow! Ang ganda naman ng master's bedroom. Parang bagong-bago. Oo nga. Bakit ganitong itsura nito? Parang bagong renovate lang. Weird naman. At least menos gastos. Di na natin to kailangan ipaayos. Pinarenovate nga agad ni Gary at Shirley ang buong bahay. Maliban sa master's bedroom. Habang inaayos ang bahay, isang bisita ang makikita ng karpenterong si Mang Pilo. Saan galing yung tunog na yon? Biglang nagulat ang karpentero na makita niya ang isang batang babae na nag-iisa sa isang sulok. May hawak na isang music box. Ginulat mo naman ako. Anong pangalan mo, bata? Ba't ka nag-iisa dyan? Hindi sumagot ang bata. Nakatitig lang sa karpentero. Anak ka ba ni na Sir Gary at Ma'am Shirley? Ano yun? Nalingat ang karpentero. Pagbaling niya sa bata, wala na ito. Saan napunta yun? Mang Pilo, gutom na ba kayo? Madali lang tong lulutuin ko. Ma'am, nakita ko kasi yung anak nyo. Nag-iisa kanina. Sasabihan ko lang sana kayo na huwag nyong hahayaang pag-gala-gala ang anak nyo. Baka mahulugan ng kahoy, matibo ng pako. Ha? Mang Pilo, wala pa kaming anak ni Gary. Ganun ba? Sino yung batang babaeng nakita ko? Makalipas ang 2 linggo, natapos na ang renovation. Bagong-bago na ang itsura ng bahay ni Gary at Shirley. Honey, matagal pa ba yan? Gutom na ako eh. Malapit na to. 10 minutes na lang. Okay, manonood muna ako ng TV sa sala. Pumunta sa sala si Gary. Naiwan mag-isa sa kusina si Shirley. Patuloy sa pagprito ng tilapia. Nang biglang Ano yun? lumingon sa paligid si Shirley. Hinahanap ang tunog. Saan kaya galing yung tunog na yun? Napatingin si Shirley sa kalan. Nagulat ito dahil nagliliyab ang isda. Hala! Bakit umaapoy ang isda? Nang biglang may kamay na humawak sa braso niya. Honey? Pero isang batang babaeng sunog ang mukha ang nakita ni Shirley. Baka namang guni-guni mo lang yun. Hindi! Kitang-kita ko. Hinawakan pa niya ako sa braso. Saka si Mang Pilo, may nakita din bata, pero hindi ang sunog ang muka. Ano yung batang yun? Multo? Ayan na naman siya. Nagtalokbong ng kumot ang mag-asawa. Pasilip-silip sa paligid. Wala naman eh. Nang biglang bumukas ang pinto palabas ng balcony. Dahan-dahang pinuntahan ni Gary ang pinto. Isasara niya sana ito, pero Shirley, ang tatay mo. Hindi ako makapaniwala na pinarenovate itong bahay. Tay, luma na kasi. Gusto lang naman naming paggandahin. Oo nga, Tay. Akala namin matutuwa kayo. Mahalaga sa akin ang bahay na to. May sentimental value sa akin ito, kaya na-disappoint ako na ginalaw nyo. Tay, bakit ba may sentimental value tong bahay na to? Sino bang nakatira dito dati? pero hindi sumagot ang tatay ni Shirley. Nabiglang Gary! ang tatay ni Shirley at napatayo. Kailangan ko nang umalis. Kinagabihan, nanonood ng TV sina Gary at Shirley. Sino kaya yung batang nagmumulto na yun? Mabuti pa, matulog ka na. Huwag mo nang isipin yun. Mabuti pa nga. Tatapusin ko lang tong pinapanood ko. Pagkapasok niya sa master's bedroom, nakikiramdam, biglang, Lubayan mo ako! pero biglang sumara ang pinto. Nilipitan ni Shirley ang pinto, ngunit hindi niya ito mabuksan. Gary, tulungan mo ako. Nalak ang pinto. Pero, hindi boses ni Gary ang narinig ni Shirley. Good night, Ate Shirley. Nagulat si Shirley at tumingon sa kama. Sino ka? Bakit mo ako kilala? Biglang nagliliyab ang unan. Takot at takot si Shirley. Shirley, buksan mo ang pinto. Hindi ko mabuksan. Nasusunog ang kwarto, Gary. Biglang sumulpot ang batang babaeng sunog ang mukha. Sino ka sinabi? Lubayan mo na ako. Biglang bumukas ang pinto. Shirley! Gary! Niyakap ni Shirley ang asawa. Luhaan. Nagpakita siya sa akin.
Nagpapakita ang batang multo. Hinanap niya sa akin si tatay. Agad na pinuntahan ng mag-asawa ang ama ni Shirley. Sino ang batang nagmumulto na yon? Hindi ko inaakala magmumulto si Kim. Shirley, kapatid mo siya. Ho? Anak ko siya sa ibang babae. Doon kami nakatira sa bahay na yun dati. Pero bakit ho namatay ang bata? Bakit sunog ang mukha niya? Patay na si Kim at ang nanay niya. Nasunog sila. Naalala niyo pa ba yung araw ng pamamanhikan niyo? Opo. Birthday ni Kim nung araw na yun. Pasensya ka na, anak. Ito regalo ko, music box. Gusto niya, nasa bahay ako para i-celebrate ang birthday niya. Kasama ang nanay niya pero hindi ako makakapunta. Kaya pala lagi ako may narinig na tunog ng music box. Pero bakit po sila namatay? Alam ni Kim na bumbero ako. Para bumalik daw ako sa bahay at makapunta sa birthday niya, sinunog niya ang bahay namin. Natrap silang mag-ina sa master's bedroom kaya sila namatay. Kaya pala bagong renovate ang master's bedroom. Makalipas ang ilang araw, Siguro naman ay matatahimik na ang kaluluwa ni Kim matapos kong bendisyonan ang bahay niyo. Sana nga ho. Salamat po, Father. kinagabihan, matutulog na sina Gary at Shirley. Mayapa na sila dahil nabendisyonan na ang kanilang bahay. Good night, honey. Good night. I love you. I love you too. Ilang sandali lang, Bilis naman makatulog ng asawa ko. Ang lakas pa maghilik. may bumulong sa tenga ni Shirley. Good night, Ate Shirley. At siya po nagtatapos ang ating palabas ngayong gabi. Samahan niyo po ako muli sa susunod na linggo, si Kuya Rito, dito lamang sa Radyo 540. Radyo 540. Ikaw ay nakikinig sa Radyo ng Bayan. Ito ang Radyo 540. Naglilingkod sa bawat Pilipino.